Wala pang 2 taon. Abay palibasa, anak ng tatay niya. Lahat ng kritiko, sinusupil. Kasama na dyan ang SMNI, ang tanging istasyon na kumampi sa kanya sa eleksyon. Nangako siya ng pagbabago. Yung pala, ang konsepto niya ng pagbabago, nung magnanakaw sa administrasyon ng Marcos Sr., mas malala pa ngayon ang nakawan sa Marcos Jr. Palitan ang saligang batas. Paano? Sa pamamagitan ng pamudmod ng nakaw na yaman galing sa kaban ng bayan. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Kayo, may karapatan na malaman kung ano nangyayari sa ating mahal na bayang Pilipinas. Lahat kayo, may karapatan panagutin ang mga nagsasala sa gobyerno. Aaminin ko po sa inyo, isa rin ako sa nabudol ng Marcos Jr. administration. Pasensya na po, tao lamang. Mantakin nyo, 13 anyos pa lamang ako. Sumasali na ako sa mga demonstration laban kay Marcos Sr. 16 anyos, napilitang umalis ng Pilipinas dahil hunting ng mga pulis at militar ni Marcos Sr. Mantakin ninyo, taong 2022, umakyat ako sa entablado ni Marcos Jr. Bakit? 2 dalihan po. Unang-una, gaya ni Super Ate to the President Amy Marcos, naniwala ko na bihira ang binigyan ng pangalawang pagkakataon ng Panginoon para linisin ang pangalan ng pamilya. Ang buong akala ko, bago mawala ang mga anak ni Marcos Sr., babaguhin nila ang imahen ng kanilang pangalan na nasira dahil sa korupsyon, dahil sa pagiging gahaman sa kapangyarihan, dahil sa pag-abuso ng karapatang pantao. Buong tiwala ako nung ako'y nagbanggit. Suportado ko ang buhay na Marcos, ngunit hindi ang patay na Marcos. Nabudol po tayo. Unang-una, makinig ka, Presidente Marcos! Alam na namin, 31 million, binudol mo kami! Unang-una, ang pangako niya, magkakaroon tayo ng unity team, pagkakaisa para harapin ang lahat ng paghamon. Anong nangyari? Wala pang 1 taon, nagnais ng magpasasa sa pwesto, pinagpilit na susunod sa pwesto ang kanyang pinsan na tambaluslos, tinanggalan ng budget yung nagpanalo sa kanyang Inday Sara Duterte. Tama ba ako? Hindi. Hindi lang po yun. Wala pang 2 taon. Abay palibasa, anak ng tatay niya. Lahat ng kritiko, sinusupil. Kasama na dyan ang SMNI, ang tanging istasyon na kumampi sa kanya sa eleksyon. Hindi lang po yan. Nangako pa siya, dahil meron tayong pagkakaisa, ibababa ko ang presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo.
Yung pala, yung 20 pesos ng bigas, isang supot ng ice candy lamang. Hindi lang po yan. Nangako siya ng pagbabago. Yung pala, ang konsepto niya ng pagbabago nung magnanakaw sa administrasyon ng Marcos Sr., mas malala pa ngayon ang nakawan sa Marcos Jr. Nung panahon ni Marcos Sr., na napakalala ng panunupil sa karapatang pantao, yung pala, mas malala ang gagawin dahil si Marcos Sr. nagdeklara ng martial law na ngayon po pwedeng ipawalang bisa ng hukuman at ng Kongreso. Pero siya, nag-implement, nagpatupad ng martial law na walang deklarasyon ng walang kahit sino na makakabawi ng martial law na ngayon po umiiral sa Pilipinas. Pinagsabihan na po siya ng ating mahal na FPRRD. Magtinuka dahil sa huli, baka maging kapalaran mo rin ang kapalaran ng iyong ama. Sinugi ng bayan! Ano po ngayon ang nangyari sa ating bayan na sabi niya ay kanyang dadalhin sa mas mabuting lugar? Mamaya na yan. Darating ako dyan. Masyado ka namang excited. Ang piso, pinakamababa ngayon sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Ang pagkagutom, pinakamatindi sa administrasyon ni Marcos Jr. Ang pagtaas ng presyo ng bilihin, pinakamalala sa kasaysayan ng Pilipinas. Marcos Jr., salamat sa bagong Pilipinas dahil bagong pahirap ka sa sambayanang Pilipino. At gaya ng ginawa ng ama niya, dahil nais magpasasa sa kapangyarihan, ang unang-unang ginawa, palitan ang saligang batas. Paano? Sa pamamagitan ng pamudmod ng nakaw na yaman galing sa kaban ng bayan. Saan ka nagkakita? People's Initiative daw, pero ang mga lagda binibili. Saan ka nakakita? People's Initiative daw, ang mga lagda kapalit ng ayuda na binawasan pa ng mga hinayupak. Ang buong akala natin, pagbabago. Ang nangyari, na ulit na naman ang mapait na kasaysayan ng Pilipinas. Marcos, hindi lang diktador, ang tawag ngayon, adiktador. Pero hindi pa sapat sa kanya ang mga pahirap niya sa ating mga kababayan. Dahil marami pa siyang tagong yaman sa Amerika na hindi pa niya nababawi. Dahilan kung bakit meron siyang 371 million civil contempt charge sa hukuman ng Amerika. Dahil ayaw niyang sabihin kung saan ang nakaw na yaman nila sa Amerika para bayaran ang biktima ng mga martial law. Hayan po, nakipag-alyansa ngayon sa Amerika. Kapalit ang kanyang tagong nakaw na yaman. Binenta ang Pilipinas, kinaladkad ang Pilipinas sa giyera. Tama ba yan? Pinahirapan na, kinakaladkad pa sa giyera, dahilan na kung hindi mamamatay sa kagutuman, mamamatay dahil sa giyera na nuklear. At hindi lang po yon. Hindi lang po yan
dahil sa kagustuhan na mabawi ang nakaw na yaman sa Amerika. Yan po ay dahil meron siyang bisyo, wala siya sa tamang pag-iisip, kaya niya tayo kinakaladkad sa gera. Sino ba naman ang nasa tamang pag-iisip na nais ngayong makipaggera sa karatig bansa na sa nakalipas na 1,000 taon, wala naman tayong naging hidwaan, walang naging gera? Sino ba naman ang nasa tamang pag-iisip na nais makipaggera sa pinakamalaki nating trading partner? Sino ba naman ang nasa tamang pag-iisip na nais makipaggera doon sa bansa na libo-libong mga Pilipino ang naghahanap buhay? Sino ba naman ang nasa tamang pag-iisip na makipaggera doon sa bansa na isa sa pinakamalaking mamuhunan sa Pilipinas? Kaya nga po, ang sigaw natin, transparency. Ngayong meron ng suspecha at paratang na gumagamit ka ng pulburon, kinakailangan magkaroon ng transparency, aminin or pasinungalingan, pero hindi po pwedeng tawa-tawa lamang. Mr. President, pinagbibigyan kita dahil ang narinig namin sa PIDEA Leaks ay meron lamang confidential informant na nakikita kang humihit-hit ng pulburon. Pero sa batas, kapag merong paratang, dapat inaamin, dapat itinatanggi, hindi dapat tawanan, lalo na kung ikaw ay presidente. Dahil nga pag ikaw ay presidente at ikaw ay bangag, pwedeng ikamatayan ng iyong mga sundalo at sibilyan sa gera na wala tayong pakialam. Mr. President, pakinggan mo ang iyong mga kababayan sa Japan na tinatawag kang diktador. Pakinggan mo ang iyong kababayan sa Japan na tinatawag kang bangag. Panahon na, Mr. President, na ikaw ay umamin o tumanggi dahil hindi kami natatawa sa iyong tawa. Yan po ang ibig sabihin ng transparency. Yan po ay karapatan na nakasaad sa ating saligang batas. Ang karapatan ng taong bayan sa impormasyon na makakapag-apekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Mr. President, kung ikaw bangag, nakaka-apekto po sa amin yan dahil baka kami mamatay sa gera na wala naman tayong kinalaman. Tama! Tama! Accountability. Tama ba ho yun? Hindi. Na iyong mga kamag-anak, ang iyong mga malalapit sa kaibigan, ang siyang tanging mga negosyante na yumayaman? Tama ba yun na gaya ng panahon ng iyong ama Marcos Sr., ang iyong mga cronies ngayon ang nagpapasasa sa iyong gobyerno? Tama ba yun na habang pinakamatindi ang kahirapan sa Pilipinas, wala kayong tigil sa pagpaparty, wala kayong tigil sa pagpapasasa sa kwarta at sa kapangyarihan? Panahon na po para magkaroon kayo ng pananagutan. Yan po ang ibig sabihin ng accountability.
Dahil kaming 31 milyones na naglukluk sa isa pwesto, ang inaasahan namin, hindi mauulit ang korupsyon sa iyong administrasyon na ngayon po mukhang mas lantaran pa. At Mr. President, hindi lang po gobyerno ng Pilipinas ang nagdeklara na yung CPP-NPA na yan ay terorista. Ang Amerika, ang European Union, pati po ang